Mga kababayan, ah, merong sinabi si Baste and hindi ko nakuha yung context. So siguro pakikinggan natin mamaya yung sasabihin niya, no? And it pertains to sa pagiging magaling ni PRRD sa laban. I think ganun. Right? Kasi bibihira ang ganitong tao, mga kababayan, eh, no? Si PRRD para siyang no, genius, political genius, and siguro dahil na mabuting public servant, eh, mahal talaga ng maraming Pilipino. Kaya nagbigay ng warning si Baste at sa tingin ko, ang binibigay niya ng babala dito ay si Liza Tanas. Or maybe lahat din no ng mga politikong kumakalaban sa mga Duterte. Iba kasi no nakita ni na Baste yung galing ng kanilang ama, di ba? And of course, being their father, ay role model ito ni na Baste pagdating siguro sa usaping politika, di ba? At sa lahat ng bagay. So, sino kaya ang tinutukoy ni Baste or talagang binibigyan ng babala? Pero ang pinakamatinding tatamaan dito, bukod kay Ngiwi Jr., ay si Liza Tanas. Okay? So, eto po yung post and pakinggan siguro natin ang sasabihin ni Baste. No? Shoutout sa mga Bisaya dyan, mag-ready no, i-translate nato ang sinabi ni Baste. So, ang sabi dito mga kababayan ay hindi pa raw pinapanganak ang tao na tatalo kay Rody Duterte. Oh, never ba itong natalo sa politika? Si PRRD. Simula tumakbo as mayor ng Davao, tumakbo as vice mayor, naging vice governor pa nga yata, naging congressman din si dating Pangulong Duterte, and then naging presidente. Alam niyo minsan, parang ganyan yung technique eh, no? Yung hindi ka hangul-hangul or hindi ka sabik na sabik sa pwesto, sa kapangyarihan, or manalo. Hindi ka yung eager or ano ba yung gigil na gigil. Minsan, ibinibigay sa iyo eh. No? Siguro nakikita ng ibang tao na hindi ito masyadong mapaghangad, 'di ba? Parang lang chill lang. Minsan gusto ng karamihan yung ganun eh. Kahit sa mga pageants na sinasalihan ko ganyan. So, hindi pa raw pinapanganak ang tao na tatalo kay Pangulong Duterte. Bago natin pakinggan yung sinabi ni Baste, maybe tatamaan dito si Nograles. Kasi si PRRD mahihirapan sa kampanya, campaign period, na nakakulong. Samantalang si Nograles patuloy sa pambobola sa mga Davaoenos, lalo na sa Davao, syempre sa Davao City, and namimigay ng ayuda, no? May mga tao na pwede niyang maengganyo, 'di ba? Or mauto sa mga ipinamimigay na ayuda ngayon ng mga politiko, no? Legal na vote buying ito, dapat bawal nga yung pamimigay ng ayuda eh. Lalo panahon na ng kampanyahan. So, despite nakakulong si PRRD, hindi na niya kailangan mangampanya. Yung track record niya as, di ba, matagal ng mayor ng Davao, naging presidente mo ng Pilipinas, sa tingin natin, dehado si Nograles. Carlo Nograles, yung sayaw-sayaw pa ng parang bading naman. Right? Well, pwedeng matalo si PRRD dahil nga napipinto ang dayaan. Alam natin may dayaan. At alam nating kaaway ng mga Marcos ang Duterte. Hindi sila papayag na ang uupo sa Davao City na another Duterte. Kailangan mahawakan sa liig, di ba? Ng Marcos government or Marcos administration ang Davao. Kasi kung ano man ang gawin nilang mga investigasyon at 'di ba, pagsira sa pangalang Duterte, magagawa nila kung Nograles ang nakaupo. Oh, pwede ring warning to kay Bongbong Marcos. Right? Sa ginawa sa kanyang tatay, baka ganun yung message ni Baste. Baka akala ninyo nanalo na kayo porket napakulong niyo ang tatay ko, hindi pa tapos ang laban. Humihinga pa ang tatay namin.
Hindi pa nalalagutan ng hininga. Pwedeng ganon, di ba? Or yung mga kumalaban kay PRRD, no, kung sino man. Hindi pa raw ipinapanganak ang tatalo kay Rodi. Kasi matalino nga. Pas mabuti ang kalooban. So, sino ang pwedeng tumalo? Malamang mandaraya, malamang demonyo na makapangyarihan. Hindi kaya si Satanas. Pakinggan po natin ang sinabi ni Baste sa isang speaking engagement niya, mga kababayan. Ang hugbong sa taong lungsod, ang bunga ko ni Rodi Duterte, hugbong sa taong lungsod, unya ipakita nako nga talawan ko unsang klaseng mayor ko para sa inyong mga dabawin nyo. Buti man problema. Wa may sayop gyud pod unta kung politika lang. Pero kanang mangidnap na silag tao, magandam silag eroplano, isakay nila na dili wala sa saktong proseso ipadala nila laing lugar, lahi na nga storya. Binuang na gid na siya. O sige lang, na may eleksyon, dali ra mamakit-an nya kay baw mo. Ako gatuo ko nga wa pagyud na tao ang usakat wa pa na tao ang tao nga mopilde kang Rodi Duterte. Okay, so para sa first part ng message, parang hindi raw dapat siya magpakita ng takot, no? Dahil, well, anak siya ni Pangulong Duterte. Balikan natin. Pakinggan ko. Bunga ko ni Rodi Duterte, hugbos taong lungsod, unya ipakita nako nga talawan ko unsang klaseng mayor ko para sa inyong mga dabawin nyo. Anong klaseng mayor ako kung magpapakita ako ng takot? Sabi niya ganun, anak siya ni Pangulong Duterte. Buti man problema. Wa may sayop gyud pod unta kung politika lang. Pero kanang mangidnap na silag tao, magandam silag eroplano, isakay nila na dili wala sa saktong proseso ipadala nila laing lugar, lahi na nga storya. Parang okay lang daw na pinopolitika sila, no? Or sisiraan sa politika, pero yung kikidnapin daw, pinaghanda, di ba, inihanda ang eroplano, tapos hindi tama ang proseso, ibang usapan na raw ito, Liza Tanas, Ngiwi M, Kuting Junior, ibang usapan na ito. Okay? So, yeah, tumatakbo si PRRD sa Davao as for mayoral position, nakakulong doon, dehado, di ba? Pero syempre, maraming nagmamahal sa mga Duterte, lalo-lalo na sa Mindanao. Ginanon pa nila yung may edad na nga, 80 na nga. Actually, may update doon mga kababayan ha. May batas yata sa the Netherlands na kapag 80 anyos na hindi na dapat kinukulong. 80 years old na si PRRD, so a-appeal si Spokes Harry Roque. No, nai-apply yung batas na yun ng Netherlands and baka makauwi nga raw. Dapat naman pumayag ang the Netherlands, batas nila yun eh. O kung 80, wag nyo na ikulong, ay pauwiin. So, Liza Tanas, again, Marcos Jr., Nograles, at kung sino pa mang mga demonyong gumanon kay PR, alam nyo, hindi lang nila magawang ipapatay si Pangulong Duterte. Kasi parang magiging Ninoy yan eh. Right? Sipin nyo kung yung pag-uwi ni PRRD galing Hong Kong ay Ninoy Part 2. Kasi maraming gustong pumatay kay PRRD. Hindi dahil para pigilin yung kanyang, di ba, yung kanyang galing sa politika, kundi para maghigante. May mga nakulong dahil kay PRRD na involved sa droga. Di ba, may senadorang nakulong. May mga nagkandalugi-lugi. At ang nakakaloka, akala natin itutuloy ni Marcos Jr. ang nasimulan, yung pala, naging kasabwat pa ng mga pink at naisakatuparan ng paghihigante. Di ba isa si Trilling sa nagsampa ng kaso kay PRRD sa ICC? Na isa katuparan nila ang mga masasama nilang balak. Pero hindi pa tapos ang laban, humihinga pa. Pag yan nakauwi at pumosisyon as mayor, humanda na sila. Tama ba? Hindi pa.
ipinapanganak ang tatalo kay PRRD. Kahit hawak ninyo Ngiwi Jr. at Liza Tanas ang men in uniform. Pag nakauwi yan at naging mayor ng Davao, bugto ang bungot niyo. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.